ang goal dun is to follow the money, hindi to follow the records or to follow the documents. Kasi taon-taon nag-iiba ang GAA mo. Yung NEP mo, yung NCA mo, yung SARO. And hindi mo naman pwedeng gawing investigador yung mga mamamayan, ng ordinary citizen na okay, titingnan ko lahat ng budget, asan yung mga nag-bid, asan yung mga kontrata, sino nanalo, na-disburse ba ng tama, maraming masyadong activities and burden on the citizens. Ang importante, i-design siya na mathematically, meaning ledger mo siya gagamitin. Transaction na real time based on the reporting of different departments, na pagka na-log na yung mga data na to, mga transaction na to, kaya mo nang i-audit. It's sort of like a balance sheet, no? From your general budget, yung national budget mo, kailangan ma-follow siya paano at ano yung mga triggers na activities na yon or kontrata na makasasabi mong dito pala binawas itong presyo na to or itong budget na to at dito pala siya na-disburse. So kailangan siya ma-design ng tama. Na makakasama natin ang co-founder ng Cadena Foundation Inc. na si Binibining Ann Quisha. Ma'am Ann, magandang gabi. Admar Vilando kasama si MJ Mondihar po dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyong panahon. Good evening, ma'am. Good evening, Admar and MJ. Opo. Thank you for inviting me. Para po sa kalaman muna ng lahat, ano ba ito Cadena Foundation muna po, ma'am? Okay, the Cadena Foundation is a non-profit organization focusing on tech development services. Medyo yung focus namin nasa blockchain, AI, some emerging technologies. Basically to help the government. But we formed this previously pang business lang. Pero ngayon na masyadong mainit at na-welcome na rin yung technology sa government, we are also gearing towards helping our government. Opo, at itong blockchain, ma'am, nitong mga nakalipas siguro na mga panahon, recently lang, nabubuksan sa kamalayan ng ating mga kababayan. Naririnig na nila, pero wala pa talaga sila, no? Lalo na sa mga ordinaryo nating mga kababayan at nababanggit na ito raw ay malaking tulong, lalo na sa pagtiyak ng pera ng taong bayan ay hindi mawawalda sa mali. Ano po muna itong blockchain technology, ma'am? Okay, napakagandang basic na tanong kasi at maganda na nagiging popular siya. And it's good that we have this opportunity to educate our fellow citizens, no, about this technology. Ang blockchain is isang klase ng technology na pwede nating sabihin shared digital ledger, or kung maalam tayo sa Excel file, 'di ba, ilalagay mo yung mga entrada, may iba't iba kang participants, may iba-iba kang contributors ng data mo sa isang Excel file. As an analogy lang, dahil shared digital ledger siya. Parang accounting system, or as I mentioned, Excel nga, na sabay-sabay na nakikita ng mga participants kung ano yung mga nilalagay na data or entries or records or transactions doon sa system or sa database. So sabay-sabay nyo ito nakikita, lahat kayo may kopya. Hindi lahat ng record na to, hindi siya basta-bastang pwedeng palitan na hindi napapansin ng lahat. So dapat lagi kasing may ebidensya to. Kung kailangan mong palitan ng isang record, mag-a-add ka lang. Hindi ka pwedeng mag-backspace, di ba? Yung delete tayo. Hindi po pwede. Mag-add ka lang ng record sa last na record. Yun yung design or yun yung attribute ng isang blockchain. Kaya mahirap siyang palitan or madali siyang ma-audit at mahirap siyang i-tamper. Opo. Sa kasalukuyang setup po natin ngayon, ma'am, na di papel pa. Yes, merong bagong technology siguro, pero more on ano pa tayo hard copy. Mas prone talaga ito, ma'am, sa pwedeng mamanipula. Unlike dito, na real-time makikita ng mga stakeholders kung anong nangyayari doon sa sistema. Tama ka dyan, oo. Siyempre, hindi mo talaga makukumpara yung na nasa papel versus paperless, yung digital. Ang blockchain, siyempre, digital lang ang pinag-uusapan natin.
doon mo makikita na malaki talaga yung requirement para magkaroon ng tamang digitalization approach and strategy yung gobyerno natin. Lahat ng departamento, kung gusto natin, mabukas talaga yung transparency and accountability sa atin. Opo. Ma'am, sa ibang bansa, ginagamit na ba itong klase ng teknolohiya lalo na sa government po? Marami na tayong mga nakita no in the, recent past na ginagamit siya. Iba-iba lang yung mga use cases or iba-iba lang yung focus and yung approach ng iba't ibang bansa. So hindi siya bagong technology. Ginagamit na siya, it's just that nagva-vary lang siya kung ano yung importante doon sa mga iba't ibang gobyerno at iba't ibang bansa. Opo. Sa makalumang teknolohiya po natin, ma'am, sa gumagamit pa tayo ng mga papel, mga record, siguro yung early part ng mga di-computerize po. Kumbaga nung una, matitiyak mo yung transparent, pero kalaunan mahahanapan kasi din yan ng butas ng mga korap talaga, no? Maiikutan nila at mahahanap at makakahanap sila ng butas. And sa panahon din ngayon, ma'am, nauuso yung mga hacker, nauuso yung mga nakakapuslit sa ating cyberspace, sa online po. Gaano naman natin katiyak naman na ito na teknolohiya na ito kung gagamitin talaga fully ay hindi rin basta-basta or same lang din yan. It takes time din bago mahanapan talaga ng butas po, ma'am. Mm. Sa palagay ko may dalawa kasing klaseng words or terms na lumalabas or lumulutang ngayon. Nagva-viral yung word na tamper-proof saka hack-proof. Magkaiba yun Yung hack-proof kasi, in the general sense, nagagamit yung hacking sa pagpe-penetrate or doon sa buong sistema. Yung tamper-proof naman, in the context of blockchain, tungkol naman to sa immutability ng record. When you say immutable, hindi mo siya may edit, hindi mo siya matatamper. Pero hindi tamang sabihin na tamper-proof siya. Doon muna tayo sa unang term. Hindi mo pwedeng sabing tamper-proof siya. Over-promise yun. You can say that this is tamper-resistant, meaning mahirap i-tamper, matagal, maraming effort, maraming certain technology would be required. And tamper-evident, meaning pwede naman talagang magpalit ng record or dahil may maganda siyang audit trail or audit log, kaya mong malaman who did what, 'di ba? Sino yung nagtamper? There's evidence. Pero to say that this is tamper proof, hindi ako naniniwala diyan at wala tayong basihan to say that. Another term na lumulutang is hack proof. And generally speaking, in the context of technology, ginagamit siya dun sa mga data leaks, ability na ma-penetrate ng bad actors yung sistema, at hindi mo rin pwede na sabihing hack-proof ang blockchain system. Hindi kasi siya invisible. May vulnerability siya in a way na may pwedeng ma-compromise na mga keys or passcodes. May bad system na design or yung smart contract na tinatawag. Pwede natin itong i-google kung ano ibig sabihin ng smart contract. Pwede rin mali ang disenyo or medyo maraming bugs or errors. Or pwede rin may malicious na insiders ng gumawa ng buong network. Doon natin masasabi na, okay, hindi natin mape-prevent pagka mali na yung design or may backdoor ito, may mga leakages, may data leaks na tinatawag. Doon pa lang, hindi mo na pwedeng i-claim na hack-proof ito. Kaya very important yung design at pagiging open source ng software or yung technology, the blockchain itself, para maraming tao yung pwedeng mag-participate at maraming technologies yung po pwedeng pumuna, mag-criticize, maghanap ng bugs para siguradong maayos na maayos yung tatakbuhan ng mga data. Opo. Ma'am, bago lang po si partner MJ, gaano kalawak o hanggang saan po aabot yung transparency nito? Abot ba ito hanggang sa pinaka-ordinaryong tao, taxpayer, o baka sa mga expert lang o nakakaalam lang sa teknolohiyang ito po, ma'am? Okay, when you say hanggang saan siya aabot, yung blockchain kasi, yung technology itself, hindi mo siya kailangan
maintindihan fully eh. Pero you have a set of people that you trust, the experts, to validate kung tama yung design. And yung transparency and accountability, pagkatapos na yan later on kapag ka nalatag mo na yung mga data na na-contribute ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at nagkakaroon ka na ng check and balance, meron ka na ring consolidation at marireconcile mo na. So, depende talaga siya sa paano mo i-desenyo yung flow. Especially when we talk about corruption, importante yung Kadena Act na ginawa ni Senator Bam, no? And ang goal dun is to follow the money, hindi to follow the records or to follow the documents. Kasi taon-taon nag-iiba ang GAA mo. Yung NEP mo, yung NCA mo, yung SARO. And hindi mo naman pwedeng gawing investigador yung mga mamamayan, ng ordinary citizen na okay, titingnan ko lahat ng budget, asan yung mga nag-bid, asan yung mga kontrata, sino nanalo, na-disburse ba ng tama, maraming masyadong activities and burden on the citizens. Ang importante, i-design siya na mathematically, meaning ledger mo siya gagamitin. Transaction na real time based on the reporting of different departments, na pagka na-log na yung mga data na to, mga transaction na to, kaya mo nang i-audit. It's sort of like a balance sheet, no? From your general budget, yung national budget mo, kailangan ma-follow siya paano at ano yung mga triggers na activities na yon or kontrata na makasasabi mong dito pala binawas itong presyo na to or itong budget na to at dito pala siya na-disburse. So kailangan siya ma-design ng tama. Ma'am, good evening, sa MJ po ito. Kung, syempre ma'am, January ngayon, tapos pagdating ng after ng SONA, ayan na naman yung ating budget cycle. Gagamitan po ng blockchain, yung ating pong 2027 national budget, may garantiya na ba ma'am na ito ba'y corruption-free na? Hindi yan automatic. Ang corruption kasi process yan sa behavior, kultura, di ba? Yung blockchain kasi kung ano lang yung inilagay mo, yun lang din yung ipoprocess niya. Garbage in, garbage out. Kung mali yung mga inire-report, mali rin yung output, di ba? Kaya dun nga, inuulit ko, paano natin to i-desenyo? Ano ang magti-trigger ng mga data? How can we verify na tama yung ni-report na to? And siguro, what I can say, no, technically it can minimize. It can provide and it can shed a light. Ang importante lang kasi sa atin dito, yung technology, we will use this as sort of like a sunlight. Yung dating madilim na, saan ba to? Hindi nga namin alam, nasa ang website to. Sino ba yung pupuntahan namin? Saan ba natin makikita yung mga reports na to? At least now, meron tayong conversation about where can we see all of these things. Based dun sa Kadena Act ni Senator Bam, meron siyang single or may focal point or isang website or platform na pwede nating masabing, dito ninyo matitrace, dito natin mafa-follow yung budget at paano siya ginastos. Yun yung kagandahan, and it will be a very powerful tool kapag nasa ayos na natin siya, pag na-implement na natin. Kumbaga, ginagawa niyang visible ang transaction for auditing. Yes. Public auditing ang yan. gagawin. Parang ganun, ma'am. Yes. Oo. Yung dating sila lang ang nakakakita, ngayon tayong lahat dapat makakita. Kaya kailangan ng batas para ma-force natin, ma-mandate natin ang mga related or relevant agencies and departments na magsumite ng mga transaksyon nila. Sa usapin po ng accuracy and accountability, sa tingin po ninyo ma'am, sa inyo pong experience po sa blockchain, paano natin may ensure na yung mga datos o mga impormasyon na pinapasok po ng mga tanggapan ng gobyerno is accurate and reliable? So unang-una yung mga, dahil nga
auditable siya, no? Mm. We need to set clear rules. Anong mga klaseng transactions or anong klaseng mga documents or data. Let's not begin with document kasi ang daming laman ng document. Anong particular data ang gusto nating matrace? And ano yung mga rules nito? Gaano kabilis, gaano katagal yung pagsasubmit nito kasi kailangan mo mag-reconcile, di ba? So, kailangan din natin magkaroon ng mga digital signature. Sino ba ang naglagay nito at kailan nilagay itong data na to? Kailangan din natin magkaroon ng maker, checker, control na kung pinasok ito ng isang ahensya, tama ba ito and you can attest and someone would, check that. Dapat may personal accountability eh. Kaya importante rin na yung individual or ahensya, alam natin sino yung representative or sino yung naglagay nito and pwede natin masabing accountable itong ahensya na to or itong official na to in that manner. Kung hindi siya posible sa particular na process, at the very least alam natin saan nanggaling yung mga datos na yon. Ma'am, sa usapin po ng practicality, no, paano kaya ito magagamit para ma-detect po yung mga mismanagement and delays in real time po, ma'am? Okay, doon tayo sa konteksto ng follow the money muna para malaman natin paano na-spend yung pera. So kailangan nakikita natin may mga link siya on the releases, on the obligations at disbursement na nasa ledger talaga. Dapat makita natin agad kung saan na-stuck yung pera. O ito yung ni-release na fund, saan ba siya napunta? Na hindi on the transaction level siya, hindi yung aantayin natin yung COA report. Dapat near real-time visibility yung mga value or mga data na pinapasok dito sa ating blockchain network. So kailangan para maging practical at para magkaroon ng value ito sa pangkalahatan, kailangan ma-manage ang lahat ng rules, paano yung mga trigger points na tinatawag pagdating sa submission of data. Po, ma'am, paano po pag may pinapasok po ng mga attachments? Possible ba yun, ma'am, sa blockchain? Bawa, nag-upload ka ng Microsoft Word, PDF. Ayun, viable ba yun, ma'am? Yung blockchain itself, hindi niya kailangan kunin lahat ng datos or lahat ng data, documents. Imagine mo may mga certain documents tayo na thousands ang pages. Hindi naman mo po pwedeng ilagay lang lahat yun doon. Pwede mong sabihin na ilalagay mo siya off-chain, meaning sa labas ng blockchain kasi it's not also practical. It can reside on a different server, pero yung ID or record kung saan mo siya nilagay, yun yung something na i-refer mo at sasabihin mo sa blockchain, this refers to this particular document na nandito sa particular location or directory. So yun yung tinatawag natin na reference lang. Pero ano ba yung laman ng dokumento na yon kung libo-libong pages yon? Yun ang importante, the data structure. Kailangan readable siya ng system or your software na ito yung particular record, this went to this by this of agency at yun yung i-record natin. Ledger kasi ang dapat pagdating sa government, sa konteksto ng paggamit ng blockchain, hindi natin ini-immortalize ang document. Ang dapat nating i-immortalize is yung transaction para ma-audit ng mga ordinaryong mamamayan. May paraan din po ba, ma'am, na ma-integrate ang blockchain technology with existing government financial management systems? Oh yes. Lahat ng mga technologies na iintindihan yung mga API na tinatawag or links. Very important na yung design natin can be reconciled or pwedeng ma-repurpose or ma-reuse ng ibang agency na kung kunwari, example, no? Meron tayong problema na bakit nakakalusot sa isang bidding, 10 ang nag-bid, 6 doon is pag-aari or beneficial owners are the same families or the same people, same individual. Paano ba nangyari yon? Kasi hindi natin naigawan ng tamang linkages
kung meron tayong access from the PhilJeps pa lang, no, na doon nilalagay yung mga bids and documents and the bidders, kung ito'y accessible or integrated sa SEC wherein you can see the directors, the owners, then you can create or utilize a artificial intelligence para sabihin natin, mafo-flag natin na bakit anim sa mga kumpanya na to belongs to Juan de la Cruz, for example. So doon pa lang may anomalya na, di ba? Kasi nag-uusap yung mga data ng iba't ibang ahensya. Kaya very important yung design. Opo, bago lang ulit si Partner Admar, ma'am, sa tingin nyo, ang blockchain technology ang solusyon sa hinaing po ng milyong-milyong Pilipino about po sa korupsyon sa pambansang pondo taon-taon, ma'am? Tulong siya. Pero hindi ko pwedeng sabing 100% siya ang solusyon sa corruption. Again, siguro yung moral compass pa rin, no, ng bawat isang Tao pa rin. contractors natin or mga politicians natin. Tao pa rin, Tao pa rin, proseso pa solusyon. din. Pero pwede natin lagyan ng ilaw yung mga nilalagay sa at tinatago sa dilim. Siguro ganun yung pwede natin sabihin. Lalagay sa liwanag, ma'am. Dahil ang lahat Yes. ng nasa dilim ay masama. Mhm. May Pwede, tinatago. Pwede. Opo, ma'am, si Admar po ulit ito, ma'am. Sa pag-implement po nito, kasi meron na kasing mga panukalang batas din. Ito ba'y nabusisi nyo na rin, ma'am, yung panukalang batas ni Senador Bam? At meron din po ba kayong mga suggestion paano pa ito patatagin? Kasi alam nyo naman po, ma'am, minsan maganda lang yung titulo, pero doon sa mga provision, baka dyan nasisingit yung mga, alam nyo na, may plano na kung papasa man ito, may mga provision dyan na makakalusot pa rin yung mga abusado at mga kurapo. Sa pagkaka-craft nung Cadena Act na dating blockchain bill ni Senator Bam Aquino, we are very confident kasi kasama tayo sa nag-contribute ng mga provisions no. Ni-revalidate na natin siya in the context of the technology. Sinama natin yung applicability ng law, paano natin ma-strengthen yung current processes sa government using technology. Napakaganda nito and I encourage every Filipino to really go through kasi maganda naman yung language na ginawa doon. Hindi siya masyadong malalim, madali nating maintindihan. And I think for this time and requirement na meron tayo, this is crisis na rin di ba? Yung corruption blown out of proportion siya. I think this will really help put accountability on the table. And may mga dapat pa rin i-improve kasi this talks about the national budget only for now. Probably pwedeng magkaroon ng amendments or enhancement sa susunod na pati mga LGUs natin ma-mandate na at hindi lang siya to be encouraged but to be mandated. Pero ang details kasi nito na dapat nating abangan would be the IRR or the implementing rules and regulation. Paano tong batas na to for this time and season that we have right now in our country is paano ba siya i-implement talaga? So nandun na yung mga magiging disenyo at yun yung dapat natin tutukan. Pero as it is right now, the Cadena Act is a superior bill or law kapag ka ito'y pumasa na talaga. Ma'am, doon sa maggagawa ng sistema, gobyerno po ba? Or private na gagamitin ng gobyerno? Baka kadena ang gagawa, partner. Willing tayong tumulong. Ayan. Kung merong iba na makakagawa nito, willing tayo. We will go to the tamang proseso. Pero this is a collaboration. Hindi to kaya ng pribadong kumpanya lamang. Kailangan talaga ng cooperation kasi ang data manggagaling sa government agencies natin, di ba? Wala namang magagawa kung nandyan yung blockchain tapos wala siyang laman. Yung laman nito, very critical na maging close to real time at accurate. So dahil sabi natin, garbage in, garbage out. Walang saysay ang technology kapag hindi maganda ang laman ng sistema na nasa loob or data na nasa loob ng system.
Opo, kalahating bilyong piso, kung hindi pa ito nababago itong bill na ito, ma'am, kalahating bilyong piso yung possible na budget para dito. Pero sinasabi po dito sa Section 4 na establishment of blockchain-based budget system, the DICT in coordination with the DBM and Commission on Audit, sila po yung mag-establish ng blockchain-based budget system. Dito po, alam niyo naman po, ma'am, ang tiwala... Personal na humarap si Oo, ay, saglit lang. Ay, ang tiwala po ng taong bayan sa gobyerno dahil nga sa issue po na ito, alam niyo na, gumuguho po. At pag naririnig nila, ay, gobyerno lang din pala yung gagawa niyan, baka, yun na, paano kaya natin makukuha yung trust, ma'am? Maganda sa titulo na for transparency ito, pero yung sino yung gagawa, yun nga, yung paano natin matitiyak sa ating mga kababayan na kayang mabantay sarado ito, ma'am. I think mali ang version na binasa mo. May improvement na tayo sa bagong Kadena Act. Ito yung 1506, Okay. Senate Bill 1506. 1330 pa ito yung nabasa ko, ma'am. Lumang-luma na po ito. yan. Okay. Oo, lumang-luma na yan. In-improve natin yung pagkakaroon ng participation ng public. Nagkaroon tayo ng parang watch council wherein doon pag-uusapan ano yung magiging disenyo nito at paano mai-audit yung mga data na nilalagay dito sa blockchain. Hindi ito solong proyekto ng isang agency. It's a cooperation of several agencies plus the participation of the public or the mga private citizens. Buti at least na amyendahan yung provision na yun. Kasi yun nga, kung talagang solo sa gobyerno, alam nyo naman po. Pero dito po sa implementation nito, ma'am, which is nababanggit naman na national pa ang unahin. Paano ito, ma'am, na hindi makakapekto sa operation? Pagsasabayin muna siya na merong existing natin ngayon. If ever na maging maisabatas po ito, tapos magsasabay din po sila hanggang sa kalaunan ay mawawala din yung dati? O dire-diretso na? Wala tayong papalitang sistema dito. This is a matter of reporting. Okay? May mga current ka ng data. Yung iba, when you ask me kung ready na ba, yung iba nasa papel pa o nasa Excel, yung iba naka-scan copy lang, so hindi po pwede yun. Yung iba naka-PDF and all. May mga kailangan na pag-aayos pagdating sa mga datos. It's just a matter of putting all of this data doon sa i-report or i-publish doon sa blockchain. Tutulungan natin ang ating gobyerno paano to gawin. Marami tayo sa tech community na willing and able at may skill paano to gawin. Walang maiiba pagdating sa kung ano man yung system na meron sila. Kung meron silang FMIS or accounting system, doon lang tayo kukuha. Pipitas tayo ng mga relevant data doon sa existing system nila na specifically kung may mga API na tinatawag na may link or may mga interface na, kukunahanin lang natin yon at ilalagay natin dito sa bagong lalagyanan. Parang ganyan. Yung bagong lalagyanan mo or database mo, transparent to all. Maraming merong may kopya kaya mahirap siyang palitan or i-edit or i-change. Yun yung gagawin natin. Sa pangkasalukuyan lang sa ngayong season. Kasi sa mga susunod, kaya natin rin pinalitan yung blockchain bill kasi gusto natin sa mga susunod na panahon na iba na yung technology, dapat applicable pa rin yung prinsipyo ng batas na kailangan may accountability ang ating mga government agencies. Opo, ma'am. Regardless kung ano man ang maging technology in the future. Okay, linawin ko lang po, ma'am. So, parang dagdag lang ito na parang sistema na mas maging transparency siya. Hindi pa rin mawawala yung, nandun pa rin yung depapel natin, ng mga dokumento. Okay, siyempre hindi natin ina-encourage na dapat di papel. Unang-una, hindi magiging ready ang isang ahensya pagka nakapapel. Dapat talaga magkaroon ng digitalization muna. Yan yung first and foremost. Kaya kung sasabihin mo yung isang ahensya, which of course hindi naman totohanan na walang system yon. Kailangan may some form of a system pa rin yan na nasa computer na yun ang panggagalingan
ng mga information natin. Pero kung sabihin na natin, for argument's sake, hypothetically may lahat papel, may hirapan tayo. Mag-digitize muna kayo, wag niyo na munang abalahin at ipangarapin yung blockchain kung hindi muna tayo digital. Ma'am, pagdating po sa pagpapanagot, pagdating sa mga ebidensya, tatanggapin naman ito ma'am na naka-online lang siya or digitized na siya. Compare sa, di ba, pag naglalatagan, di ba po, ng mga ebidensya, may mga dokumento, di papel. Pag ganito, maaari pa rin gamitin ito sa mga korte sa pagrereklamo ng mga posibleng korap. Definitely, dahil gagawa tayo ng framework or struktura na sasabihin natin ang mga kinontribute dito are valid at sila mismo official na data to. So bakit mo siya i-deny kung official data siya, di ba? Tsaka makatitipid ba ang gobyerno rin ito ma'am kung ganito ng klase ng recording natin, mga reporting din po natin? Hindi to matter of pagtitipid sa kung magkano binabayaran ng sistema. I think yung pagtitipid dito is pagbababa or pagbagsak ng degree of corruption. Kung 1 trilyon ang nawawala, magkano lang ang gagastusin mo para magkaroon ng ilaw sa dilim para mabawasan, kung hindi man 100% ma-eliminate. Doon ang savings mo, doon sa nagiging korupsyon kasi sa dilim ginagawa ang korupsyon. Opo, at maganda rin after ng national hanggang sa barangay level maabot din ito ma'am kasi para considering ngayon ang Pilipinas talagang nangunguna na pagdating sa presensya sa social media rin. Siguro tigda-2, tigta-3 pa yung mga account. Mas madali na po ito considering tayo noong panahon ng pandemya parang pinabilis yung ating learning din sa teknolohiya din po ma'am. At siguro bilang panghuli na lang ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, especially kung nakikita niyo po na magandang oportunidad ito sa paglaban sa korupsyon at maipaintindi rin sa kanila yung kahalagahan po ng ganitong klase po na dapat masuportahan din nila ma'am itong mga hakbangin na ito para malabanan na po yung matagal-tagal na pong problema ng ating bansa na korupsyon. Thank you for that. And ang wish kasi talaga natin na ang lahat ng ahensya, opisina ng gobyerno mag-digitize muna bago itong mga sinasabi natin sa blockchain. Pero we have this very critical requirement right now, very crucial. At pwede natin itong simulan, bakit hindi? Pwede natin simulan habang nagdi-digitize din at ibang ahensya, whether national or local. Because ang pangarap natin pagdating ng certain panahon na lahat digitize, lahat may trace, lahat may auditability at alam natin sino yung dapat managot. At dapat nga hindi na tayo dadating sa sinong dapat managot because the framework itself, kung tama ang disenyo ng technology na ina-apply natin, in this case sa panahon lang ngayon is blockchain, hindi na tayo aabot sa sino ang naging corrupt kasi kailangan pag na-follow mo yung pera, alam mo na tama ang paggastos ng budget ng lahat ng tax money na pinaghihirapan ng bawat Pilipino. Ang mensahe ko sa mga nanonood, magkaroon ng tapang magtanong, magkaroon ng ability to do research on this technology. Hindi natin kailangan maintindihan maigi to kasi hindi ibang field or skill ang kinakailangan, but very important is yung experience natin. Yung may mapagkakatiwalaan tayong mga leaders na alam ang sinasabi nila at hindi lang nanguhula kung paano ito gagawin. Ma'am Ann, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good evening sa lahat. Maraming salamat. Ang co-founder po ng Cadena Foundation Inc., eksperto po yan pagdating sa usapin ng blockchain. Si Binibining Anquisha po ang ating nakasama mga kapartner.